do I deserve the crown? And yung pressure na being supreme, you know, being a drag supreme. Lagi kong kine-question yung sarili ko na, did I, na magaling ba ako this time, na na-survive ko ba yung performance, yung kung paano ako makihalubilo sa tao, parang, I had a relationship wherein we had a confrontation. Wherein I asked him, kaya ba, why, are you staying because you think I'm going to be the drag supreme? gets. And he said yes. Oh. And ang narealize ko din is, kahit kaya ko mag-isa, hindi ko kailangan kayanin mag-isa. Yeah. Kasi honestly, I never had a confidence to call myself Ian. Parang recent years ko lang na call yung self ko na sa name ko. Si Mrs. Tan yung nag-save kay Ian. Oo, super. Kaya ang hard ni Ian kay Mrs. Tan. During that times, ang laking tulong niya kasi may nakakausap ako. For so long, I've felt so alone. And yung partner ko, sila talaga yung nag-a-assure sa akin na parang you're good enough, Jade ka man or Deja. You have a very, very high expectation of yourself. You beat yourself up too much and Both of us? yun particular. Yung trauma mo, combination yun ng dalawa eh. Generational trauma na nanggaling sa magulang mo or dun sa mga relatives mo, nandun rin yung childhood trauma. The thing about this world is that hurt people often hurt people. Sinong mamahal nung ibang tao kung hindi mo kayang mamahalin ang sarili mo? If you don't exist. Period. So it all begins with self-love. Love yourself. Kaya in terms of LGBTQIA community, there is nothing wrong with you. You are unique. Every person, every soul is a universe. Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. I step out tonight, feeling so right. Got my look down tight, watch me shine bright. This is my time, watch me work this beat. Hello, Philippines! Hello, Drag Universe! I am Deja, na naniniwala sa kasabihang I'm about to drop ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, hindi ko na alam ang susunod. Thank you! where we make our rules and we do it with pride. Welcome to the Dragverse, this is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome to the show. Welcome to the Dragverse, here we go. I'm not holding back, that's not my style. Runway's my home, and I'm here for a while. Watch how I move, see how I flow. This is my world, and I'm running the show. The bass is dropping, feel the ground shake. This moment right here, we're Magandang guys sa inyong lahat. calling, can't you hear this? Pilipino tayo. Ayan! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mrs. Tan at nag-iiwan sa inyo ng mga katagang roses are red, violets are blue. Sabi ng mama mo, I love you. At
eto na nga! Part 4! Part 4 talaga naman. For the machi-machi naman tayo. Oh, diba? Thank you very much, Fred Lesa. Diba? At ito na nga, ang Ano nga? pinaka-pack na pack na podcast for queens, kings, and everything in between. Welcome to the Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. Bakit ako nandito? Saan ba ang tungo? Kanino ako magtitiwala? Kung puso at isip ay ligaw, sino bang kakapitan? Sabihin ng kaniyang pangalan. Narito, buksan ng puso ko. Hawak mo aking kamay sa aking paglalakbay. At ngayon ay nakita ko, natutunan kong magmahal. At kahit na muli pang masaktan, lahat may dahilan. Kadiliman iyong pinaram, inilawan mong daanan. Hawak ko, hawak ko ang iyong kamay. Hawak ko. Welcome to the Dragverse, baby, let's ride. Where we make our rules and we do it with pride. Welcome to the Dragverse, this is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome to the show. Welcome to the Dragverse, here we go. Talaga, sobrang ganda mo naman ngayon, Mrs. Tan. Ikaw din, sobrang blooming mo, Ang sis. atake ngayon ni Mrs. Tan para siyang siya yung nanay ng gagraduate ng elementary. Talaga naman. Diba? At ako ang nanay ng PTA, ikaw naman ang principal. Principal. Si Madam Minchin, oo. Parang gaganon ka pa na. Kasi naman patatas na pinapabalatan ko. Yan ang atake. Yeah. Pero bago tayo lumayo, ang layo. Sobrang layo na ba? natin. Oo. Ano muna ang topic natin for today's video? For today's podcast. Talaga naman. Ano bang topic natin? Hindi, syempre, kagaya ng mga rosas sa suot natin ngayon. Ay, by the way, thank you very much, Atelier by Fred Lesa. Maraming salamat. Salamat po for letting us wear this. Sobrang bango ng rosas. Diba? At Oo. kagaya ng rosas, maraming petals, maraming layers, at yung mga layers na to, ang ating pag-uusapan ngayon. May nag-doorbell. May nag-doorbell. May inaabangan akong parcel na naman. COD ba yan? Hindi, nabayaran ko na siya. Ay, You know wala me, talaga. I'm so rich. Talaga naman. Ayun na, parang nararamdaman ko na siya. Bernadette! Pasok! Talaga naman, Bernadette. Ang aliwalas naman ng mukha ni Bernadette, Oo, talaga namang ang pasabog ng Fit Me Foundation niya talaga sa today's video. Anyways, nasa na order ko? Delivery para kay Mrs. Tan and Miss Deja. Miss Deja. Asa na yung delivery kung may delivery ka? Naubusan kasi ng pambalot eh. Okay lang ba dito ko na lang binalot? Talaga naman, super. Oh my God. Tama ba? Ano yan? Hindi naman ako nag-order. Ay, eto na nga dahil... Parang iikot ka muna sa amin. Oo, Bernadette, parang isang 360 na lang dyan, Bernadette. Ipakita ang emoji na... Ay, literal na 360! Huli ko siya, cameraman! Alam mo naman! Ang in-expect ko kay Bernadette, iikot lang siya ng pagganon. Ang ginawa niya, iikot niya. Oo, talaga naman. Pumunta ka ng QC Circle dyan. Iikot niya yung buong set. Pero ito ang delivery natin for today, Mrs. Ano ba to? Tan. Ano ba yan?
Ganito yun nga. Kukunin muna natin. Siyempre, dun sa gitna, rekta agad tayo. Hala, parang ang lalim nga pa. Wow. Charis. Talaga naman, ang nakuha natin dito sa Bayong, ang emoji siya. Anong sinasabi? Patingin niya ng emoji na yan, sister. Ala! Isa pa ulit. Walang ngipin yung baba. May ngipin siya eh. Hindi yung taas lang. Marami kang gagayan dyan. Talaga naman. Oh. Hello. Eto, ano yung next? Ikaw daw Gaga Next? dito. Ay, sorry. Ay, nakablot pa akin to eh. Ay, rekta siya sa gilid. Ay. Ano Para yan? ipapakita ni Bernadette kung paano to. Paano yan, Bernadette? Bernadette, patingin mo na nito. Sagol yung mata. Paano yung, yung beautiful eyes? Beautiful eyes, ang bibi. Patingin ako confused. Sobrang na-confuse. Confused din ako. Patingin. Oh, confused nga. Pinaglaruan na ang Bernadette. Talaga naman. Meron pa. Marami yan. Next. Parang gusto ko yung eggplant emoji. Wala ba dyan? Wala. Parang may nakikita ako. 5 lang. Ay, 5 lang siya. Ay, 4. Ay, ang sikip nito ha. Parang ako. Pero pag nakadikit, parang sticker. Ay, sad. Wala, tingin ng sad, Bernadette. Gaga, sad back. Naging meme na siya. Sad nga. Oh. Kunyari, natalo ka sa pageant. Or may, mali sa delivery. Ganun pag Oo. luto. Ay, cook show. Meron pa isa, Mrs. Tan. Kunin mo na yan. Sa'yo na yan. Di ba? Napakasikip. Yung brief niya extra small. Medyo natatakot ako. Extra small kasi yung... Ayan. Ayan. Medyo may pawis pa na ka. Ay. Oo. Parang sa ulam na sinigang. Ganyan, maasim-asim. Ay, anger. Ikaw gagawa niyan. Sobrang nakakagalit talaga ang mukha mo yan. Diba? Wow. Oo. Angry. Oo. So, ano yung mga nandito yan? Bakit naman yan yung delivery mo? Oo nga. Kasi ipapakita nyo ngayon yung expression nyo. Expression. Pakita ang expression. Oo. With a F. Ayun, so yun. nakukulinis. Anyways, Mrs. Tan, ito ang delivery niya kasi ang topic natin for today ay... Ano bang topic natin for today, viewers? Dragster. Alam niyo ba ang topic namin for today? Mag-comment dyan. Ang topic natin for today is all about emotions. Talaga naman. Sabi naman ang Mariah Carey Emotions by Mariah Carey. Oy! Magtigil naman tayo kay Oo, Bernadette. Gusto ko Saka nga po, Bernadette, alam mo, may delivery pa sa siya. sobrang dami ko ng order, talaga namang mas mayaman ka pa sa amin. Talaga naman. Anong masasabi mo na minamahal ka ng mga viewers natin ngayon, ng mga dragster? Batiin mo sila ng happy birthday and Merry Christmas. Happy birthday, Happy New Year, Happy Chinese New Year, Happy Valentine's Day, and Happy Halloween. Happy Halloween. Happy Single Day, meron ba nun? Are you single ba? Ay, nagtatanong dyan, single ba ang isang Bernadette dance floor? Ang sinasagot ko pag may nag-interview sa akin, syempre single. Okay. Alam mo, na-confuse ako na. Ay, ako happy. Siya na Bernadette. Talaga naman ha. See you sa uulitin, mamaya ka sa akin. Salamat, Bernadette. Pare. Talaga naman. Thank you, Bernadette! Sabay-sabay po tayo. Thank you, Bernadette. Ayan. Anyways, Mrs. Tan, umalis na si Bernadette. At yung emosyon ko pa rin ngayon is ganito. Dahil nga ang topic natin for today ay emotion. Nag-loading siya kasi At hindi lang basta emosyon. Pag-uusapan din natin ng ating mental health. Yes, Diba? importanteng topic na naman yan. Talaga naman viewers, talaga naman dragster, kayo ay matututo na naman sa mga nagre-research dyan.
magsulat na, dali. At, di ba, important naman din ang kahit anong parte ng health. Kahit anong parte ng health. Ang kahit anong type ng health, from physical man yan, Emotional, spiritual. Yahoo! Di ba mga Diba ganon? naman? Talaga naman. So, ngayon pag-usapan natin, what's on your mind? Sabi nga ni Facebook. Or, Oh, talaga how naman. do you Ay, nag-Facebook ka pa ba? Napakatanda mo na. Talaga? ano ka ba? Instagram ka na lang ba? Yes. I don't use that. Facebook? Facebook? Diba? Anyways, yun ang topic natin for today. It's all about emotion and mental health. Yes. Pero, ano nga ba ang nararamdaman mo, sister? Saang bagay ka na-happy? Nahahappy. Talaga naman. Maganda yan. Maganda yan. Nahahappy ako kapag nakikita ko kayong masaya, mga dragster. Wow! Showbiz! Nakikita ko lang kayong natutuwa sa amin. Ganito na ako. Tingin? Ikaw naman, Mrs. Tan. Ano ang nagpapasaya kay Mrs. Tan? Siyempre, nagpapasaya sa akin yung every Wednesday nandito sila, di ba? Oo naman. Sobrang Hindi. saya. Pero kidding aside, ang bago nagpapasaya sa akin ngayon, yung pusa ko. Oo nga. Oo, Kumusta nagpusa ka na? Binigay sa amin ng kapit. Sino inaalagaan ng pusa? Ikaw? Actually, Mas mukha ka daw pusa. Gaga- Parang may sakit yung pusa na yan. sorry kasi nalaog. Alam mo ba yung nalaog? Ano yun? Patanggenyo ata yun eh. Girl. Hindi ko alam yan. Anyways, yan ang nagpapasaya sa'yo pusa. Oh, yun, at saka ano, parang, I'm trying to explore kasi ngayon. Yes, With talaga the namang artistry, Dora. With the keme, with everything. With So, everything that you have in your life. yeah. So, parang, nakakapagpasaya sa akin yung exploration and yung, basta yung makaramdam ka ng happiness. It's something that's very infectious. Tama, tama. Diba? Di ba happy tayo? So, ano naman ang nagpapaano? Trigger. Tomato kay Mrs. Tomato. Hindi, ano ang Angry. nagpapa-angry sa'yo? Angry, talaga naman. Ayan. Ano naman? My God. Shit, angry na siya. Panalo na naman sila ng ano, mga hindi naman deserve, nakakaloka. Tama, timeline. Talaga naman. Period. Hashtag TV star. Alam mo yung kung kailan yung taping. Ayan! Nakaka-trigger talaga. Nakakagalit. Paano yung galit? Sobrang nakagalit. Nakakagalit. Ayan. Nagluklok na naman kayo ng mga hindi naman deserve. Wow. Talaga naman. Oh, nagluklok na naman kayo ng mga trapo. Nagluklok na naman kayo ng parte ng ano. Dahil dyan ang emosyon natin is sad. Kasi paano na tayo? Wow! Ang ganda na. Gumanon Ang ganda nun. Nasa, talaga naman. Diba? At ako man ay na-confused din kung bakit yun na naman yung nangyari sa election na to. Pero okay lang yan. Let's just hope the better for the Philippines at sana And the tama kayo at mali kami. and the better of the Filipinos because Filipinos is the best policy. Anyways, talaga naman. Amen. Pero sister, di ba? Bakit nga ba importanteng pag-usapan natin ang mental health? Have you asked yourself, sometimes, Yes. kumusta ka na ba? Oh. Very profound, di ba? Well, yes. I feel like sa panahon ngayon, it's really good to ask yourself kung okay ka ba. 'Di ba? Kung masaya ka pa ba? Kung kamusta ka na? Dapat lagi mong kakamustahin yung sarili mo. Always check on yourself. 'Di ba nga? Sabi nga nila, check the label, mommy. Tama naman. Diba? Pero ikaw, paano mo ginagawa yung checking up on yourself given your busy schedule, tapos ang daming Yes. nangyayari sa paligid, ang daming nangyayari sa buhay mo, as the Supreme, of course. You could never. Pero yeah, lagi kong kinakausap sa self, na parang, self, are you good? Paano? Like, during what instances? Every morning ba siya? Ganon. Hindi naman siya every morning, pero every time na I feel down, every time na parang nakakapagod na, parang, aminin naman natin, masaya yung ginagawa natin. Don't get me wrong, I love what I do, pero sometimes, nakakapagod siya, nakakaubos siya ng energy. 'Di ba? So, parang minsan, lagi kong nire-remind yung self ko kung okay ka pa ba, kaya mo pa ba.
Ganon. So, ikaw, Mrs. Tan, ano yun? Ewan ko sa'yo. Ano yung tanong mo sa akin? Ano, have you asked yourself? Pero ikaw, Mrs. Tan, have you asked yourself kung okay ka pa ba? Ganon. 'Di ba? Ako, I think, every single time na may gagawin ako or gagalaw ako, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Laban ko na ba to? Kumakanta na? Habang sumasayaw pa! Malakas ang impact! Gets. Like, lagi ko siya tinatanong, pero before, hindi ko siya natatanong. Kasi nga parang focus ka sa ginagawa mo or kung hindi ka man focused, minsan... You're busy, 'di ba? Oo, like, essentially, ang daming nangyayari sa paligid na nakaka-overwhelm siya. Pero Pero, panahon ngayon. 'di ba? Yes. 'Di ba? Halimbawa, yung kapag tuloy-tuloy yung gigs, Yes. or may mga times na naranasan mo na ba yung sa social media, bashing sa social media. Have you Yes. experienced that? Girl, don't get me started, mama. Pero yeah, I've been there, done that. Lalo na yung after ko manalo, yung mga team Mrs. Tan, talaga naman. Wow, Talaga, pati naman yung mga team boy. actually, diba? Parang, yeah, pero, yeah. During that time, ano yung pinakamahirap na parang questions mo sa sarili mo and paano siya naka-apekto sa mental health mo? Pinakamahirap na question ko dun sa bashing is, do I deserve the crown? Deserve ko ba yung corona, yung title? And yung pressure na being supreme, being a drag supreme. Bringing the Dragden brand to everywhere. Parang carry ko ba siya? Kasi that time, as a baby queen, Diyos ko ilang years pa lang ako nagdadrag noon. Parang, kaya ko ba to? So, gano'n. Ano kasi ako, lagi kong binibit yung sarili ko. Like, every time na You're so hard on yourself. Yes. Pero parang ako lang ang nakakaalam nun na like hindi ko siya pinapakita sa iba. So if kilala nyo ako, hindi nyo mahahalata. Pero yeah, lagi kong kine-question yung sarili ko na na magaling ba ako this time, na survive ko ba yung performance, yung kung paano ako makihalubilo sa tao. Parang lagi kong nililimit yung self ko na parang, 'di ba, parang kaya mo pang i-push. Ganon. Na parang lagi akong hard talaga sa sarili ko na parang after ko manalo, like, deserve ko ba to? Like, yung mga ganong thoughts na parang inner saboteur ang tawag doon. French ba yon? I-google nyo. Kayo na bahala. Hindi ko alam kung French yon. Basta inner saboteur ang tawag doon. Yung parang in the back of your mind, parang The may voices na parang you're not good enough. Na parang, 'di ba? Ikaw, Mrs. Tan, after the crowning, after the finale, ano yung naramdaman mong emosyon? Ano yung na ano ba siya sa mental health mo, 'di ba? Parang how's your mental health after that? Kasi alam ko, Cause you know, I babe. know, alam ko maganda ka ni Mrs. Tan, kaya masasabi ko, pero gusto kong sa kanya makarating. Ay, sa kanya manggaling, yes. Ang dami kasing nangyari during that moment. Kasi, it's very conflicting in terms of everything. Kasi, Dragden meant a lot for me. Yes, Like, I know. Um, Laban ka rin naman kasi. Oo, pero hindi lang din yun. Kasi parang, that's the first time na nakita ko na yung buong pamilya ko, buong angkan ko, sinusuportahan ako. Yes, nakita For ko the yun. first time, kahit hindi sila sumuporta doon sa preps, kasi parang, hindi ko naman din alam kung paano ko hihingi ng tulong. Yes, get. Pero during the airing, during the premiere, andun sila, tapos kahit finale, ganun, may umatak din, na parang first time ko siyang na-experience ever. Yes. Na parang, I'm doing something that I love, Na tapos proud yung, sila sa'yo. na proud sila sa akin, na nakikita nila na parang, may pupuntahan naman pala yung ginagawa Nag-excel niya. ka. Oo, so Yes. parang gusto kong mabigay lahat nung best ko or mabigay sa kanila yung best result, which is the title. Yes, Diba? of course. Tapos bukod doon, sabihin na natin, I had a relationship wherein
Yeah. I had a relationship wherein, Pangalanan. wag natin. Hindi, pero I had a relationship wherein, during that time, nung before pa airing, Yes. parang we had a confrontation. Wherein I asked him kung hindi to verbatim ha. I asked him, kaya ba paano ko ba sabihin? Kaya mo ba ako iniwan? Hindi. Like, are you staying because you think I'm going to be the drag supreme? Gets. And he said yes. Oh. Ganon. So, parang, oo. So, ganon. Tapos, bukod dun, basta ang dami niya kasing layer. Ang daming layers during that time. Tapos, when I knew the results when we knew the results, sabay-sabay naman tayo nakaalam ng results. Of course. It was a mixture of emotions, super. Na, feeling ko natalo na nga ako sa drag, then natalo pa ako sa relationship. Natalo pa ako sa pamilya ko. Hindi sila proud. Like, proud pa rin naman sila. Pero parang, feeling ko na-disappoint ko sila. Tapos, Hindi na pala ako drag supreme. hindi. Tapos, pero mahirap din for me yung yung bashing na nangyari sa'yo. Yeah. Kasi ayoko naman na parang, alam mo yun, you can celebrate your win. Kasi, alam mo yun, like, thank you po sa mga nagtanggol at thank you po sa mga naniwala, pero hindi nyo po kailangang mag-put ng other people down. Yes. Like, kami kasi ni Deja, carry tayo kasi. Oo. Tapos parang, message ako na Carlo, ni Mami Emma, ano kayang gagawin namin, gato ganyan, kaya marut-marurut. Tapos parang sabi ko, wait lang po, nag-move on ako. Papabasos ka. Talaga naman, ang pamilya ko talaga naman. Oo. So parang, kami, during that time, tahimik lang ako, ikaw, at saka si Moy. Tahimik lang kasi tayong tatlo sa atin. Oo, kasi parang after a week pa ako nag-tweet about it. Kasi parang inaano ko pa siya na parang hindi sila masaya na nanalo ako. At saka it was hard for everyone. Yes. Not just for you, but for Moy, but for me as well. Like, weird siya. In a sense, na parang... Kasi if hindi nyo alam guys, if nasa finale kayo, meron kasi kaming kanya-kanyang crowning doon. Before the end na live. So, for like the past 7 months, hindi namin alam kung ano yung resulta. So, kasi if na-eliminate ka na, parang that month, Mapaprocess mo na eh. mapaprocess mo na, okay na ako. At least, I did what I have to do. So kami parang, may hope talaga sa aming tatlo na, ako yung mananalo, ako mananalo. Ganun. Though, that time talaga, hindi talaga ako nag-hope na mananalo ako. I mean, alam nila yun. Alam din yun ng family ko na parang hindi talaga ako nag-hope. Like, that time, nung before finale, di ba magpapagawa tayo ng damit? Alam mo kasi yung pinakadulo na cash prize. So, I was expecting na second runner-up. So, yung cash prize na yun, sabi ko, eto, papagawa ko ng damit, kalahati lang dito, para at least meron akong matatabing konti. Ganun yung mindset ko talaga, hindi ko siya ina-expect. Pero anyways, Mrs. Tan, paano mo na-handle yung disappointment? Ako? Oo. Ng mga naniniwala sa'yo. Ako for me, hindi naman, feeling ko naman din, parang after ko siya ma-process. Kasi, Na-process na rin nila. Hindi. Parang ako kasi personally, parang hindi mo pa rin feeling ko yun yung disadvantage ng isang reality TV show. Yes. Na feeling nila magkaaway pa rin kami ni Jean. Oo. Feeling Awak nila pa rin magkaaway nila yun. tayo. Oo. Like feeling nila hindi tayo masaya sa achievements ng isa't isa. Oo. Yung parang mga ganung bagay. Like parang ako naman personally, support. Like support, GV. Of course, oo. Tapos bukod doon, siguro, paano ko ba na-handle yung disappointment? Ang na-realize ko lang siguro is, I don't need the drag supreme title. To be the drag supreme. Or to be the supreme on my own. Yes! Talaga naman, ang ganda ng quote by Diba? Christian. Pero diba, yung feeling ko yun yung... Yes. Pero like, sobrang haggard niya. Kasi parang, syempre, diba, tanda mo nung na-burn ako kay Marlene. Doon sa episode 2. Nung sabi niya, parang, ayoko na parang gusto niya nang mag-back out. Tapos parang, ako na lang yung tanggalin niyo kay Barut. Di ba natanggal nga siya? Pero,
Pero 'di ba nakakapikon kasi yun kasi parang kaya ka nga sumali para mag-win. Guess. It's a competition eh. Dapat kapag sasali ka talaga sa competition, ang aim mo talaga manalo. Oo. That's the fucking mindset. Oo. Pero we love heartburns, Yes, 'di ba? Happens! Pero like during that time lang kasi parang Yes. pero gets ko kasi yung pressure ng competition. Oo. Iba yun pressure, Iba talaga ang pressure ng competition. Like, lalo na as a drag artist, tapos grabe yung gagawin niya sa mental health mo. Pero feeling ko, isa ding malaking factor kasi doon ay sobrang minority kasi din na nire-represent ni Heartburns. Kaya feeling ko iba yung pressure sa kanya. Yeah, Which also is that. being an AFAB drag queen. artist. Yes, AFAB drag artist. Diba? Tama. So parang, siya yung pinaka-first eh. Oo. Like, sa In the Philippines. Like, Drag Race, Philippines, wala pang AFAB. AFAB. So, yeah. First ang drag din to have Tapos, an AFAB queen. So, Given parang- na introvert pa si Marlene, Yes. tas ang lalaki ng personality ng mga bakla. bakla, di ba? Parang, feeling ko na-overwhelm lang siya that time. Oo. So, ayun. Siguro, kaya nasabi niya yung mga nasabi niya that time. Feeling ko, Oo. na-overwhelm na siya. Kaya nga, importante talaga ang ating mental health. Talaga naman. Pero so ito na nga sister, di ba? Yes. Bilang napapag-usapan na rin naman natin yung feeling na na-overwhelm ka, feeling na nape-pressure ka, this time, parang ilang taon na rin naman natin ginagawa. Yes. Nararamdaman mo pa rin ba siya? Like, yung pressure? yes. Of course. Hindi yan mawawala. Everything that I do, lalo sa drag, laging may pressure siya sa akin. Oo. Number one, why? Kasi, I have a title. Mhm. I mean, hawak ko yung Supreme title hanggang ngayon. Kasi wala pang kinokoronaha, wala pang season 3 talaga ba? Pero ayun, dagdag pressure siya na I need to be good enough. I need to be like best of the best. Kailangan maayos ang look, polish, pasabog. Gets ba? So may pressure pa rin siya, hindi siya nawawala. And also, I feel like kapag mahal mo yung ginagawa mo, pag may paki ka sa kanya, anything that you do, like lahat, anything na career na, kung anong career mo, sa mga dragsters dyan, kahit anong career na, kung anong gusto nyo, pag gusto nyo siya, feeling ko, pag ginagawa nyo siya, nape-pressure pa rin kayo somehow, Yes. di ba? Because if you care, it always matters. Yes, parang, tama. If you care, I It don't. all... if you care, I don't care. Talaga. If you care, I don't care. Oh. Basta maugali ng Deja, talaga naman. Hindi, pero like, di ba, if you care, it really matters. At Yes. feeling ko parte yon kasi you care so much. Pero sister, ang tanong ko siguro ay, during these times, how do you manage to overcome it? Like, stage fright. Sabihin natin stage fright. Yes. Or performance anxiety. Alam mo, eto sa dami na ng shows na napagdaanan ko, I mean, hindi siya, parang I feel like it's gonna sound so cliche, pero I feel like, pag nagdadasal ako before performance, it really helps. Parang, di ba, pag kinakabahan na ako, like, I need to calm down, like, lalayo muna ako sa mga tao. Tapos, magmamanifest ako, magpapray ako na parang, sana yung performance na to maayos, sana walang mabalian sa akin. Kasi if you know how I perform, talaga namang... If you know na ilang beses na rin nabalian sa Alam nyo talaga yung beses kapag na ako nabalian ng niya. paa dyan sa Oo. performance na yan. So ayun, lagi ko minamanifest na sana maging okay yung performance. Sana magustuhan ng audience. Sana magustuhan ng mga tao. Sana magustuhan ng mga dragster. Wow, talaga naman. Include pa rin kayo. Di Oo ba? naman, di ba? Yes. So ayun, feeling ko nabababa yung nerve, nabababa yung anxiety, yung kaba, yung mga butterflies sa stomach. So ayun, yun yung, me personally, yun yung ginagawa ko. Pero sa'yo, Mrs. Tan, kinakabahan ka pa rin ba? Like, you've been doing this for like how many years? Mas matagal pa sa akin, di ba? I mean, real naman. Oo naman, totoo niya na. Kinakabahan ka pa ba? Or pag kinakabahan ka, paano mo siya na-overcome? Ako siguro, mas masaya ako kapag kinakabahan ako.
Yeah. Di ba? Parang Kasi- mas magiging successful siya pag kinakabahan, di ba? Yung mga performance. Mas natatakot ako kapag hindi Hindi ka ako kinakabahan. kinakabahan. Alam ko yan. Sinasabi mo yan sa akin pag bago mag-perform. My God, kinakabahan ako kasi hindi ako kinakabahan. Oo, yung gano'n. Parang hindi ako kinakabahan ngayon. Parang may mangyayaring masama. Di ba? Parang magpa-flop ako. Oo, ganun siya. Diba? Ganun siya. Gets kita. At saka, alam mo yan kung gaano ako ka-hard sa sarili ko. Yes. Kasi perfectionist ako. Oh, at si Mrs. Tan, pag nagpa-perform siya, gusto niya lahat ng mangyayari sang-ayon sa plan niya. Ganon. Ayaw niya yung may mamamali sa performance, may, 'di ba? May hindi mabibigay na keme. Or may malalaglag sa look, ganito, Oo. ganyan. Actually, may madalas pa rin naman mangyari, pero Oh, hindi naman maiwasan yun. Pero as much as possible, gusto mo perfect. Kasi nga, Oo. perfectionist ang ate natin. feeling ko din kasi, manggagaling din siya dun sa Ian, yung Yes. out of drag. Mm-mm. Kasi honestly, I never had a confidence to call myself Ian. Parang recent years ko lang na call yung self ko na sa name ko, sa given name ko. Feeling ko kasi, when I was a kid, hindi ko patanggap kung sino si Ian. Mm-mm. And siguro, as Ian, yung excellence, or rather yung trying to be excellent, doon ang gagaling yung worth ko. Sa mga Gets. bagay na ginagawa ko. Mm-mm. So feeling ko kailangan plakado siya, kailangan perfect siya, kasi wala na akong sense kung, wala na akong worth kung ganon. Yeah, lagi mo yung sinasabi sa akin. Diba? Oo, na parang si Mrs. Tan yung nag-save kay Ian. Oo, super. Kaya ang hard ni Ian kay Mrs. Tan. Oo. Oh my God, I'm such a multilinguist. pero totoo yun. Diba? Like, feeling Girl, ko, I know Mrs. Tan better than her mother. diba? Diba? Pero totoo yun. Like, grabe te. As in, feeling ko, yun din yung mga reasons kung bakit ganun nga. Pero, alam mo, speaking of mother, ang laking factor sa akin nung nanay ko. Kasi, sa mga hindi po pala nakakaalam, I'm a PWD. I'm a person with disability. Shy pwede. Yes. Pwede ba? Pwede ba? Wow. I'm a PWD. So, may psychosocial disability. So, I have ADHD, bipolar 2, and type B borderline personality disorder, triple threat. Kung tawagin nila. Triple threat. Yun yung sabi ng therapist ko. Yes. Ganun. Tapos, nalaman ko lang siya after performance art na ginawa ko kasi parang super naapektuhan ako nito during pandemic to. Okay. Especially during pandemic, my God. Grabe yung Anxiety. Oo. Tsaka, Ang lala. ang dami nangyayari. Oo. Uncertainty ng mga bagay-bagay sa paligid. Hindi mo alam kung, diba, kung ano Kung may mangyayari pa ba, Oo, kung- kung uusad pa ba tayo. kung bukas ba, ano Kung pa. may bukas pa. Diba? Pero, guess mo sis, na ang hirap nung during the pandemic. Pero, the pandemic also allowed people to open up about themselves and to get to know themselves more. Gets. Speaking of this, getting to know yourself, Mrs. Tan, if nakadrag ka ba, naiiba ba yung personality mo? Di ba kasi may mga drag artists na iba sila outside of drag, tapos iba sila pag nakadrag na. For example, if you know Ben de la Creme from from RuPaul's Drag Race Season 6, And All-Stars 3. yes. Oo, yung Ben de la Creme niyang persona, very camp, high. Pero iba siya pag pag wala na yung drag. So ikaw ba, Mrs. Tan? Ganun din ba ang Mrs. Tan? Oo. Oo. Like, malayong-malayo. Kasi, feeling ko na, Deja naman, kilala mo naman ako. Yes. So, parang hindi ko na kailangan. Pero mga dragsters kasi, halimbawa, kung... Sa mga hindi nakakilala kay Mrs. Tan, Oo. ngayon lang nakapanood si Mrs. Tan. Sino nga ba si Mrs. Tan? Oo. Pero, pag makikita nila, kapag wala na yung makeup, mas hindi ako nagsasalita. Yes, mas Diba? parang Nonchalant. nonchalant talaga Nonchalant naman. lang. Pero pag nakadraga, OA. Sakto lang din. Saktong pagka-OA. Parang, gano'n. Basta, gano'n. Feeling ko kasi, iba kasi yung confidence na nabibigay ng draga. Yes. In a Oo. sense na, pangit na pangit kasi ako sa Ian before. Oh. Ngayon lang ako nagkaroon ng confidence. sa sarili. Confidence. Sa out of drag mo. Sa out of drag ko. Gets, Pero, gets. si Mrs. Tan kasi, feeling ko kaya iba yung confidence ko sa kanya. Kasi, pag tumitingin ako sa salamin, I know it's something that I did.
with my own hands, with my own talent. And your own artistry. Oo, tapos with my own creativity. Aha. Diba? Tapos parang, pag nakita mo siya, oh my God, I look good. And that's because of me. And thank you, me. Gets. And sometimes, we don't give ourselves that credit. Oo. Kaya feeling ko, nag-iiba din yung confidence niya, iba yung power, iba yung presence when I'm Mrs. Tan. However, Yes. still a big factor of Mrs. Tan is Ian. Kumbaga, as an artist, I'm still very in tune with my emotions, or at least try to be in tune. So kung ano naramdaman ni Ian, usually, yun yung ginagawa ni Mrs. Tan or pina-perform niya. Gets. Yes. Ikaw ba? Nangyari ba sa'yo yun? Na ano? Yung parang, nakita mo yung difference ni Jade at saka ni Deja. Kahit Yes. pagkabaliktad lang yung pangalan. Kaya, hindi pinag-isipan ang drag name, binaliktad lang. Pero to be honest, yes, meron silang pagkakaiba, pero hindi siya super laki. Mhm. I feel like, tama yung sinabi mo, na pag nakadrag ako, mas may confidence ako. Mas makapal yung mukha ko to do things. Kasi nga, nakadrag ako. Like, to, ask someone's number. Mga ganong instance, di ba? Na parang makiparty. Kasi nakadrag ako. Makiinom, yes. Makipag-usap sa stranger. Oo, yung makipag-usap sa hindi mo kilala, tapos makikilala mo lang eventually. Kasi nakadrag ako. However, nagamit ang however. Pag si Jade kasi, ganun pa rin naman siya. Pero pili lang. Pag kilala mo na ako, ganun pa rin ako. Feeling ko, kasi magkakalala na tayo, hindi siya malayo sa isa't isa, di ba? Pero feeling ko, pag hindi pa tayo, kasi si Jade kasi, ano siya parang, anong tawag dito? Si Jade ay isang tao. Si Jade kasi parang ano siya, mahihain pa rin siya, lalo na pag hindi niya kilala yung tao. Pero pag may bonding na tayo, doon na lalabas si Jade at Deja at the same time. Gets ba? Yung ganon. So, ano muna ako, sometimes si Jade, kailangan niya munang mag-read ng room, ganon. Na parang, kilala ba ako ng mga tao dito? Mababanding ko ba tong mga to? Majo-joke ko ba sila? Yung ganon ba? Kayumor ka ba sila? Kayumor ko ba sila? Oo, ganon. So, ganon si Jade. Pero I feel like hindi naman sila nagkakaiba. Though, eto kasi, ang sabi nung boyfriend ko, dapat medyo i-separate mo sila. Yun ang sabi sa akin ni Ate Aris. Di ba? In a sense na parang, dapat iba yung buhay mo kay Deja, iba yung buhay mo kay Jade. Ganon. Pero ang sinasabi ko sa kanya, ako yun eh. Ako yung both. Ikaw pa rin yun. Ako pa rin yun. So, nahihirapan akong i-separate sila. Pero ngayon, ginagawan ko na siya ng paraan. Like, for example, sa unit, 2-bedroom siya. Yung kabila, andun lang si Deja. Nakatago si Deja, lahat ng draga, lahat ng wig, heels, makeup, and everything, costume. Diyan ka lang. Diyan ka lang. So, pag sinarado yung pintuan, pagkita mo sa unit namin, Jade na siya. So, ganon. So, para step by step. Diba? Pero ano, Step nagkaroon by ka ba step. ng moment na may mas nabitang ka? Or nagkaroon ka ba ng ganong question? Sino mas bet ko? Si Deja ba or si Jade? Ganon. Yes, oo. Lalo na yung nag-start ako mag-drag. Kasi, mas napamahal talaga sa akin si Deja. Kasi nga, this is really my dream nung high school pa lang, di ba? If napanood nyo yung mga past episode, no, sinabi ko, this is like really my dream. So, nung parang nakukuha ko na siya, yung step by step na akong papunta doon, parang mas minahal ko talaga si Deja. To the point na wala na akong pake kay Jade. In terms of kung paano ko i-present si Jade, nung wala na akong pake sa itsura ko. Kasi mag-makeup naman ako, gaganda naman ako. Ganun ba? Pero ngayon, I feel like, pero ngayon, binibigyan ko na rin ng importansya. Agalog, naman, si Jade na parang, ikaw, Jade, kailangan mo rin, may sarili kang ikaw dapat masarap ka lang, pasarap, pasarap, otoko. Yan, pag si Deja, masikip, babae, sobrang kinesa, ganun. Gets mo ba yung ganun? Gets nyo ba yung dragster? Gets nyo yan, wag kayong baba dyan. Talaga naman. Pero, ang hirap din, no, minsan. Kasi, may mga tao na mas bet lang si Jade.
Yes, Tapos may mga talaga taong naman. mas bet lang si Deja or in my case, si Ian tsaka si Mrs. Tan na parang pag nakikilala nila yung isa, hindi ko bet. Or parang, ay, Mas okay. scary kapag ganito. Oo. Di ba? Tapos, woo! Pero, gets mo ako, sis? Gets ko. Oo. Pero, during that times na you're conflicted between your identities, may mga tao bang sumusuporta sa'yo or nag-reassure sa'yo na okay lang yan, it's okay to feel this way? Sino ang usual mong support system? Of course. Yung mga sinabi ko past episode, friends, families, and folks out there. Charis. The friends, family, chosen family, and my husband. Wow, married talaga naman. And yung partner ko, sila talaga yung nag-assure sa akin na parang you're good enough, Jade ka man or Deja. So yeah. Parang malaking ano yun malaking sometimes kasi in life masaya na makakarinig ka ng assurance sa ibang tao. Especially in this world of uncertainty. Yes. Lalo na pag yung mga taong yon someone who cares about you, someone you love, someone you know grow up with, 'di ba? Parang maganda yung makakarinig ka sa kanila na bet ko si Jade, bet ko din si Deja at the same time. So, 'di ba? Assurance. So, yes, very very good. Totoo. Ako naman yung sa akin, feeling ko kasi, it has been a part of me, or siguro parang trauma siya. Trauma siya. Yun yung na-realize ko nung nag-therapy ako na parang, ang lala pala ng trauma ng nanay ko. Na trauma na binigay sa akin ng nanay ko rather. Alam mo yan, te, tough shell to crack, or tough shell to break. Yes. Like, may ganun akong Matigas. hard exterior. Oo. Pero, deep inside, Sobrang mamon. wow! Malambot. Sobrang, suso. Suso, yeah. Di ba yung suso yung hard yung exterior, tas pero yung loob, malambot, sobrang soft malambot. lang. Ganun. Oo. Tapos, Knowing you, yes, tama. pero, actually, during the time na nagta-therapy ako, sa mga nagtataka kung paano po ako nakapag-therapy, nag-therapy ako during that time, ako sa PGH, doon sa online kinesi nila. Fill up, camera route. GL lang, libre lang, ganda lang yung puhunan. Oo. Pero kailangan mo mag-wait. You have to be patient as well. Tapos, during that times, ang laking tulong niya kasi may nakakausap ako. Especially nung pandemic. Kasi for so long, I've felt so alone. Kahit may mga tao naman sa paligid ko, siguro yung inner voice ko nagsasabi na, ikaw lang talaga. Tapos, nasabi pa sa akin ng lola ko before na, wala kang ibang kailangang asahan kundi yung sarili mo lang. Gets ko naman yon. Pero, ang laki din kasi nung factor na yung mom ko, hindi ako tanggap as a queer individual, as part of the community, and also, siguro hindi niya ako tanggap as anak. Feeling ko hindi siya ready. Ganun na lang yung iniisip ko para to tap myself sa back ko. Yes. Na, kaya lang yan kasi baka hindi pa rin ready yung nanay mo. Pero minsan kasi nakakapagod ding umintindi ng paulit-ulit. 'Di ba? Na, Paano mo ba nasabi na parang hindi kanya tanggap? ayun. So, ano ko ba nasabi? Hindi kasi bagets pa lang ako. Alam mo yung bata ka, tapos nafe-feel mo yung, halimbawa, dadating yung nanay mo, Yes. tapos, nafe-feel mo yung distance. Mm-mm. Parang, bata pa lang ako, gets ko na agad yung feeling of being rejected ng sariling nanay. Parang maaga pa lang namulat ka na. Oo. As in, ito imagine mag-grade 1 ako. Yes. Tapos, may kaklase ako na same yung pinagtatrabuhan nila ng mom ko. Mm-mm. Tapos nakauwi siya nung Christmas party. Kinesi. Tapos yung mom ko hindi nakauwi. Oh. Tapos sabi ko, hello, Bakit? Oo. oo, bakit ni siya nakauwi? Oo.
Tapos oo. Tapos parang, ginalingan ko pa naman para mag-first nun. Yung ganun. As in, I May did my parang, best. parang meron kang gift sana na may balita ka Oo. sana na ganito yung keme. Oo. Tapos, ano lang siya, nonchalant lang siya. As in, nonchalant lang yung mom ko. Super, ano lang siya, parang, okay, congrats, Kerry. Or parang, yung very recent ko na feel, parang, paano ko sabihin? Ayun, parang yung recent ko na feel, parang, okay, deadma lang siya. Or kung hindi man siya deadma, parang, okay rin ka naman na pala eh. Bakit pa kita i-keme? Pero yung, aminin ko, yung pagiging inggitera ko, bagets pa lang ako. Like, malaking factor siya kasi parang makikita mo yung mom mo, pinupuri yung mga pinsan mo. Na parang bakit ko kailangan makipagkompetensya, isolong anak nga ako. Oo. 'Di ba? Tapos, ang hirap kasi nun kasi parang bata ka. Oo, wala ka pang kamuang-muang sa mundo eh. Oo. Tapos parang pinalaki ka ng society na parang, okay, ganto ganyan, na nanay tatay, kay Merot Baruro, tapos why? Tapos, ano ba yan? Saan yung makeup? Charis. Pero, ayun, ang hirap niya lang, lalo na nung nafe-feel ko na nabading ako. Oo. As in, mas jumirap siya kasi parang, Mas doble siya. oo. Mas naging doble yung emosyon, yung nararamdaman mo. Parang, paano yun? Parang, hindi na ako tanggap ng straight ako. Hindi ka, di ba? Paano, Tas, paano pa ako tatanggap? achiever na ako, pero hindi pa rin ako, Ginawa mo hindi- na lahat-lahat. oo. Pero, hindi pa rin siya enough. So, parang, ayun. Hanggang sa siguro nagising na lang ako one day na, ayoko na, pagod na ako. You had Pagod enough. na akong patunayan yung sarili ko sa mom ko. Feeling ko doon din ang galing yung rebellious energy Yes. na for so long you've been a good girl. Good girl! Pero you've been a good Good girl, good person, achiever. achiever, ganito, ganyan. So parang, ngayon, ako naman. Siguro, para, especially nung tanggap ko yung queerness ko, naging medyo rebellious ako. I tried a lot of things. Good, Bad. bad. And everything in between. Yes. Ayun, aminado naman ako doon. Pero, siguro ang pinaka natutunan ko lang doon, tama naman yung sinabi ng lola ko, na wala akong ibang aasahan kundi yung sarili ko. Pero, ang realize ko din ay, kahit kaya kong mag-isa, hindi ko kailangan, wait. Ayun, ang realize ko din is, kahit kaya kong mag-isa, hindi ko kailangan kayanin mag-isa. Yeah. May mga taong nandyan para mag-help. May mga taong nandyan para tumapik sa likod mo na parang, oh, kaya natin to. Oh, laban natin to. Yung ganun. And, ang laking bagay nung drag for me. You did that to me. Oh, You did that to me, non-competition. I remember that. Diba? This episode, I think episode 3 siya, sobrang down ko sa sarili ko. Like, I feel like matatanggal na ako. Pero, kinuha mo ko, ginilid mo ko nun eh. Na, no, ito yung before top 3. Kinuha mo ako na gusto ko ikaw yung kasama ko sa sa finale. Diba? So, the roommate convention. Tayo lang ang I feel roommates. like, kung ano yung napagdaanan mo sa family mo, hindi siya, kahit papano, hindi siya nag-reflect sa'yo. I feel like, mas naging kang mother dahil doon. Alam mo, ayaw ko tanggapin. Na mother ka? Kasi ang tanda. Ang tanda. Sa'yo naman yung bobcat mo tapos yung ninang dress mo kung hindi ka mother. Pero, feeling ko kailangan na rin talaga. Charis. Maging mother. And like, kailangan ko na rin tanggapin for so long kasi iniiwasan ko din. Oo. Wala yung gusto maging drag daughter mo. Pero, ayun, kidding aside, thank you for saying that. Kasi, at least I try lang na mabigay yung mga bagay na hindi ko naranasan. Or parang,
at least maiwasan ng ibang tao na ma-feel yung na-feel ko before. Pero sometimes, syempre, di ba, sometimes, nakakatakot din isipin na we become the people that we hate the most. Yes. Na parang siguro ayoko lang ding maging my mom. As hard as it may sound, but it's like real. Di ba? Dahil dito sa podcast na ito, totoo tayo. Tama, mali. Pero alam mo, Yes. yan, bukod dun sa totoo tayo, sister. No? Pero alam mo, sis, ang laking bagay na may mga tao nakakatsikahan ka, may mga taong nakakausap ka, at may mga taong, kung hindi ka man sorry. Naging rockstar. Oo. Lumalabas po si Ian, opo, at saka po yung breakfast. At saka yung ano, yung hotdog. Oo, yung hotdog, no? Pero, ayun nga, siguro okay lang din. Nabasag ako. Siguro sabi ng universe, parang, happy na, oy, di ba? Oo. Ganun siya, oy. Di ba? Na parang, ayun nga, na kung hindi man, may iwasan, di ba? Na ma-feel natin mag-isa. Pero, mabuti na may mga kasama tayo, may mga nakakausap tayo, may mga napapagsabihan tayo. May tatapik sa likod natin, Oo. kahit paminsan-minsan. Parang, ba't mo ako tinapik? And feeling ko, isa sa mga greatest connection na meron tayo ay yung ating mga drag persona. Yes. Diba? Kasi, Diba? Sometimes si Deja, sabihin si Jade na, uy, wala yan, bakit ganyan ka? Diba? or parang, uy, gumising ka dyan, may gig pa tayo. Diba? Si Jade nakaantok pero si Deja, go na daw. Oo. Kailangan ng sumalang, Oo, kailangan gets. ng talino, yung kailangan ng galing, yung Kailangan gano'n. presensya. Or kailangan GV lang, diba? And feeling ko, we can say that drag is indeed a therapy for us. Yes. It can be a therapy or For many people, drag is Oo. a therapy. Sa mga therapy. Nakawa ko kaya sa Happy New Year na. Oo. Pero ano, 'di ba? Laking bagay niya. And art is a therapy. Yes. 'Di ba? At saka feeling ko kasi drag just exudes happiness or the mere fact that it questions one's identity. Yes. And once we introspect and once we know ourselves more, siguro it helps to feel better, be better, and know better. Sabi nga nung performance art teacher ko before, when you can name it, you can tame it. So kapag alam mo yung problema mo, Pwede mo masolusyonan. oo, kasi alam mo kung ano siya eh. Yes. Compare sa namamroblema ka lang, nasa stress ka lang, hindi mo alam. Yes. Ha? You should know your problem because problem is such a problem if you will think that it was a problem. Oy! Ang dami. Parang na-confused ako doon. Oo. Anyways, yan, Mrs. Stan. Mas parang mas marami pa tayong pagchichikahan na heart to heart. Oo, dahil nalaman ko meron tayong bisita ngayon, hindi lang tayo ang magsasalita dito sa podcast na ito. Kaya naman, May gusto makipag-chismisan sa atin. yes, At may gustong bumati sa mga dragster. Mamaya na yan. Maghintay lang kayo. Stay back. Grab your drinks. Grab your popcorns. Grab your anything that you need to eat. At mas marami pa tayong pag-uusapan, usapang mental health, usapang emosyon, kung, di ba? Mas Usapang lalo tayo. inside out. Oo, inside out. Inside out. Inside out, di ba? Sabi nga ni Sandara Park, in or out, ama in or out. Kaya ang mga emosyon natin ay parang in or out. Hindi natin mawari kung mag-in ba siya or mag-out siya. Di ba? At for more heart-to-heart na kwentuhan naman, no, huwag po kayong aalis. Ang tabi lang. Diyan lang kayo. Dito sa Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real games. Sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you play a real game of tong-its with real players. Free! May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May 2 events araw-araw. Chika na ba?
Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Yun na sa Tong Eats. Tara, Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024/2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Fun! We're back, dragsters! Talaga naman, nandyan pa rin kayo. Nandito kami. Nandyan kayo. Yes, talaga naman. At katulad ng pinangako natin sa kanila kanina, andito na ang ating guestrella! Anyways, Mrs. Stan, ipakilala mo na ang ating guestrella for today. Of course, ang guestrella natin for today ay si Mix Adam Reyes. Isa po siyang knowledge. Ano ba yun? Paano ba yun? Actually, yung numenologist kasi, nanggaling yan sa phenomenology and existentialism na subject dati sa college. Ngayon, pag sinabing phenomena kasi, yan yung bagay. Halimbawa, pag ito, kumbaga, tititigan natin, the way we perceive this is the phenomenon. Sure, yeah. Pero it's nothing but a perception. So for example, the way you perceive this is different from the way she perceives this. Yun yung phenomena. It depends on your perspective, on your perception. Pag sinabing noumena, it refers to the thing in itself regardless of perspective, regardless of society, regardless of kung ano yung tingin, kumbaga kung ano talaga siya. So technically, it's something I just coined to explain more or less what it is I do. Pero kayo lang po yung numenologist. Charis. It's the closest thing kasi which comes to what I do Kasi when I analyze something, it's not just science, it's not just philosophy, it's not just art, it's not just chemistry, it's everything rolled into one. Sa sobrang daming nasabi ni Sir, napakababa ng mic niya na naman, Sir. Hawakan na. Yes, para sa rin ito. Dahil dyan, uulitin niya yan. Dahil dito sa podcast ito, walang filter to. Oo. Lahat totoo. Hindi, at saka hindi, kasi si Sir, kita-kita naman natin, kinakausap pa lang natin siya, sobrang kalmado ni Sir. Kalmado. Sabi nga ng kanta, kalma. Baby, kalma. Diba? Pero Sir, alam namin kanina pa kayo nandito at kanina pa kayo nakikichismis. Nandiyan kayo sa likod ng sari-sari. Oo, hindi ko store. ba alam. Saan dito? Siya yung tindera dito. Oo. I was Wala lang kasi lurking in bumibili shadows. kaya wala siya. He was lurking daw in the shadows. Lurking na lang matalaghaga. Ano ba ang meaning ng lurking? Wow. Pero ano po yung nakuha niyo po kanina sa amin? Ano po yung interpretation niyo naman sa chikahan namin? Pero nakachismis na rin naman kayo. Actually, there was a lot there's really so much, like nakailang page na ako ng notes, so I will just go with the flow, no? Unang-una kasi ang napansin ko is you have a very, very high expectation of yourself. You beat yourself up too much, and Both of us? you in particular. You have a very, very high expectation of yourself, and the thing is, you are the one creating the greatest prison of all, your own fears. Kasi yung trauma mo, combination yun ng dalawa generational trauma na nanggaling sa magulang mo or dun sa mga relatives mo, nandun rin yung childhood trauma. Ngayon, the thing about this world is that hurt people often hurt people. So, the challenge is, are we going to let their narratives overwrite our own? Or are you going to stay true to your own heart? Kasi in this world, ang daming tao na palagi nakafocus on the mind, na dapat the mind should be the one to decide. Pero it's not like that Kasi if we're going to analyze what's the function of the human mind, ika nga ni René Descartes, I doubt, therefore I am. Kahit sa paranormal, for example, I've been investigating the paranormal for a very long time. Number one example is yung pareidolia or apophenia. These are actually functions of doubt and defense created by the human mind to protect us. So the mind exists to doubt. It will always doubt and doubt and doubt and doubt, but
It's your heart which knows the truth, not your mind. So basically, what I'm using now is the exact opposite of what most cognitive sciences would actually recommend. I'm actually promoting that you listen to the melody inside your heart and to silence the wrecking balls of your mind. Kasi it's your mind which gives so much misery when you try to mold yourself according to what society demands. But the only voice you need to listen to is the one inside your own heart. How do you listen to your own heart? Ganon. Dug. Bukod sa dug. Charis. Di, pero, totoo, like, Yeah. para sa, kasi parang, it's still vague eh. It's still an idea as of the moment for me. Or baka sa iba din nating dragster. So, parang, how do you do that? Well, the first thing I would ask you is, what makes you happy? What makes you happy? What makes you glow? I glow. There's actually this guy which actually I think it's Howard Thurman, if I'm not mistaken. He's the one who said, don't ask what this world needs, because what this world needs are people who have come alive. So ask yourself what makes you come alive and go do that. Kasi, like, for example, bata pa lang tayo, ang dami na nang nagtatanong, oh, ikaw, anong gusto mong maging paglaki mo? What do you want to be when you grow up? Here's the answer. Am I not enough as who I am? Do I have to be something? Do I have to be anything except who I am? Yun kasi yung question dun eh. So, yeah. Basically, when it comes to growing up, not really growing up eh, but when it comes to happiness, that's what you have to ask yourself eh. What makes you glow? What makes you spread your wings? What makes you na kahit walang award, walang anything, you're going to be dancing and singing in the shower and completely, totally happy. It doesn't have to make sense. It doesn't have to be logical. It doesn't have to be society approved. It just simply needs to make you happy. Talaga. Sa pamagat na Happy by Pharrell Williams. Wala akong ambag. Talaga naman. Ano naman? Nakikita Hindi. episode na to, silent ang Deja. Mrs. Tan, may tanong mo yan si Mrs. Tan. Oo naman. At parang ano eh, open forum na to. Para kay Mrs. Tan. Hindi, pero, sobrang profound nung what makes you happy na tanong. Yeah. Kasi it can be different for every other people, no? Kung paano Pero- ma-interpret. Oo. Diba? Pero, There's actually something very scary about this. oo. We live in a world that wants you to be unhappy, that wants you to be miserable. Do you know why? Why People who are lonely and Pero miserable. ako sa mind day joke. Why po? Bakit? Ganun. Kasi if we're going to look at society, people who hate themselves, people who judge and label themselves, they're easy to control. Eh? If we're going to look at it, what's one of the greatest businesses in the world? War. How do you want, if you want to earn a lot from society or from a person, what do you need to do? Make them hate themselves because they feel inadequate. They make them believe that they are not enough, so that they will buy something from you, so that they'll profit. Because the greatest threat to society are people who are happy, people who love themselves, people who care, people who are brave enough to be kind in a very cruel and inhuman world. Because this world is trying to show, is trying to instill that kindness is something suicidal when it's actually not. Kasi why all of this, everything in terms of mental health, in terms of meeting expectations, where does everything boil down? If we're going to look at all the awful news happening, it all boils down to fear. Takot. Takot sa unknown, takot sa disappointment, takot sa kulang. And if- Ikaw yun. Charis. Kulang. Yes, Pero true. takot sa kulang. Kulang. Like, Kulang. not enough. Sa kulang, yes. Actually, that's very true kasi actually, if you're even going to watch the crime shows on TV, why do people steal? Kasi they feel they don't have enough. Why do people kill? Kasi they feel that that their lives are threatened. Why do people cheat? Kasi cheaters, once upon a time, they were abandoned as children. So they try to grasp at all the love they're trying to get.
out of fear. Everything awful that human beings do to one another are because of fear. So the greatest thing that you could ever do in such a world is to forgive yourself for being human and to be kind to yourself. Kasi you cannot be kind to others if you're not kind to yourself, eh. Yes. Kasi If you can't love yourself, How in the hell you gonna love somebody else? correct. Kasi you Yes. cannot give something to another person that you don't have for yourself. Okay, Tagalog naman daw, sir, Ay, from that sorry. Para sa mga Tagalog viewers that are out there, itatagalog sir from the top. Charis lang. sorry po, medyo ano po kasi, medyo naglalag po kasi si Dejo. Nakikita ko si Dejo, Nakikinig ako. Oh. Sometimes in life, you just need to listen. Tama. Oo. Tama ako! Diba? Sometimes listening is Caring. enough. Ay, akala ko. Sabi nga ni Beyonce, listen. Eh, pero feeling ko ang dami ko natututunan ngayon. Actually, kahit ako din, as a, learning myself. And then, nakikinig ako kasi pinaprocess ko siya. Oo. Diba? Na I ask myself, how do one forgive oneself? Oo. How do one say that I'm enough? Actually, that is a very good question. Kasi one of the biggest things that most of us, especially here in the Philippines, ang na-encounter natin is we need to always sacrifice our own heart to be able to please other people. Eh. Kaya common ang people pleasing eh. Na palaging sinasabi na respect your parents, respect yung mga mas nakakatanda and everything. Common yan eh, sa kulturang Yes. Pilipino eh. Opo. Eh paano yung respect dun sa sarili mo? Why doesn't anyone teach the children to respect themselves, to hear their own voice? Kasi here's the thing, how can you respect other people if you can't respect yung sarili mo? So that's the base thing that parents today need to teach their children, that they have a voice, that they have a say in this world, that they can decide who they want to be. And it doesn't matter if they want to be, let's say, male or female, if they want to be a superhero or something else. Part yun ng sarili nila eh. Curious lang din ako na, kasi syempre, usually, feeling ko din kasi isang malaking factor kung ng mga trauma ko, wow! Pero isang malaking factor yung soji ko. Like, being part of the LGBTQIA+ community. Which is actually not a choice, diba? Yeah. Pero, something na parang wala. Badin ka eh. Ganun talaga. Pero, would you advise kung paano nyo na-heal yung self nyo or kung paano yung ganto ganyan, parang, what would you advise to the LGBTQ+ community, especially the young ones, na nakakaranas din ng trauma, breakdowns, yung paano yung healing journey, ano yung pwede nilang gawin? Ano yung pwede niyong matutunan? First of all, allow yourself to cry. Allow yourself to feel the pain. Allow yourself to feel anger and hurt. And all of these, kasi sasabihin ng society, no, na dapat hindi ganyan kasi negative emotion yan. No, there are no such things as negative emotions. For example, anger. Anger exists kasi it tells you something that you are being violated. Hurt and pain, it tells you that there's something invading your system. So there are no such things as negative emotions. You need to allow yourself to be human. You need to forgive yourself for being human. There is no invalidating trauma. There is no comparing trauma. If you feel it, it's real. You don't need a reason to justify how you feel. You don't need something logical. Because this world is not logical. People who cling to logic and science and everything else, they're afraid to flow. And as far as LGBTQIA is concerned, to hell with logic. Flow. Be yourself. Love yourself. Let yourself be who you are. And you mentioned something earlier which actually caught my attention, that you're able to be yourself more the moment you put on the drag suit. Yeah. You know why? I don't know why. Char. Kasi Pero, ano you po? feel safe Mm, within a certain context. yeah. Kasi here's the thing, when can human beings be who they are? When they feel safe.
But what kind of a world do we live in? A world which teaches children that you are not safe. Maliit pa lang. Anong sinasabi ng mga magulang? Oh, pag lumabas ka dyan, mag-ingat ka dyan, baka ma-hold up ka, baka mabaril ka, baka Or may mumu dyan. Doon pa lang, ang dami ng, or may mumu dyan, which I have been, oh my God, I've been facing that in the paranormal for longest time. Kasi nandun yung social indoctrination eh. Na parang palaging fear, palaging takot, dapat matakot ka. What if, instead of fear, we raise our children to face the world with love, not fear? What if we teach our children to face the world in kindness, born out of love? Kindness, hindi niceness. Kasi ibang kind sa pagiging nice. What's the difference? If you try to be kind to other people while you can't be kind to yourself, you're just being nice, and that's fake. Niceness is fake. Wow. Kasi, how can you give something to others that you don't have for yourself? Same thing with love. How can you love others if you don't even love yourself? Sinong mamahil nung ibang tao kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo? If you don't exist. So, it all begins with self-love. Love yourself. Kaya in terms of LGBTQIA community, there is nothing wrong with you. Literally. Walang problema sa inyo. You are unique. Every person, every soul is a universe. You're nothing less than a miracle. You know the greatest insult that the members of the LGBTQIA could ever do to God? The greatest insult that they could do is to deny this universe their uniqueness. Kasi mawawala yung individuality nila. That beautiful contribution that they could give if they dared to be themselves, they would wipe it out. For what? For societal demands and standards, which will in what? 5 years, 10 years be obsolete? Sayang yung soul nila. Every soul is the universe. That's what I want the LGBTQIA to stand for. Don't ever be ashamed of who you are. Iisa lang kayo. Embrace yourself. Be proud of who you are. Pero Sir Adam, maraming salamat. I learned a lot by listening. At saka feeling ko, isa to sa mga episode na babalik-balikan natin kasi ang sarap balikan. Oo. Yung mga tanong, yung parang kailangan mo lang... Babalikan ko kasi hindi ko pa nagigets. Kaya babalikan ko siya. Nagigets ko. Baka napanood ko ng 5 beses, ay, nagets ko na. Oo, parang, ay, oh my God, mas na... Feeling ko, ganun dapat, diba? Oo. Na stream na lang ng stream yung... Yes, Dragverse! Para mag-gets nyo tong episode na to. Oo. Kasi, si Deja? Which is actually a very important thing. Kasi on the process of healing, walang timetable yan eh. You need to give yourself time to heal, time to breathe. Kasi that's part of being kind to yourself. There's no timetable na dapat 30 days okay ka na. There's no such thing. Hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na move on ka na, ang tagal-tagal. Walang ganon. You heal when you are supposed to, not a second before. And speaking of time, Yeah. time na para ibigay naman natin ang ating appreciation. Ang tawag dito ay ang ayuda. Ayuda. O ang souvenir. Souvenir, tama. Sa pagbisita sa universe ng ating mga dragsters at universe namin ni Deja. Yes, welcome Maraming to the salamat world. po. Game Zone! Real player, real game. Yes! Yes. Pwede mag-unboxing, Charis. Hindi na pala. Pero maraming salamat. Maraming salamat po, sir. I hope you guys, everyone there who is watching right now, mga dragster, natuto kayo. Kasi itong episode na to, marami talaga kayong matututunan. Kahit hindi nyo pa natuto ng kahit hindi nyo pa siya na-gets ng episode ng first view nyo. Second view, hindi pa. Kahit 5 view yan, okay lang yan dahil nga walang time ang healing. Sabi ni Sir, naman. Pero dragsters, huwag niyo kakalimutan na love naman talaga namin kayo ni Deja. And that's it for our drag and everything kwentuhan. Yes, for more fun and chikahan, follow Dragverse in all social media accounts. And of course, don't forget to stream Dragverse here on Spotify. See you in our next drag session only on Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game.
Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.